31 years old itong si Dong. Pero sa edad niyang yan ay nananatili pa rin siyang no girlfriend since birth, NGSB. Yan ay dahil na rin sa mababang self-confidence na meron itong si Dong sa ngayon. Dahilan daw yan para palipasin na lang niya ang mga babaeng nagugustuhan niya. Kumbaga parang titingin, pero hindi naman lalapitan. Parang ganun lang, pasulyap-sulyap, pero hanggang doon na lang yun. Masama mang pakinggan, pero ito raw si Dong ay aminadong hindi habulin ng chicks dahil sa kanyang itsura. Kaya somehow umaasa siya na makakakuha ng mga diskarte tips sa ating programang H2H o Heart to Heart. At bukod pa dyan ay hindi rin daw kasi ganun pa ka-financially stable itong si Dong. Kaya naman, kausapin na nga po natin mula dito lang, malapit lang, sa kabilang kanto, sa Davao del Norte. Si Dong, magandang tanghali sa iyo, Dong. Sir po. Dong, nandiyan ka sa Davao ngayon. Yes po. Oo. Ayan, alam mo, feeling ko sa tono ng boses mo, ilang salita pa lang yung binanggit mo para mahiyain ka. Bakit mahiyain ka, Dong? Mahihain po ko kasi Bakit? Kwento. gano'n na din sa paligid. Gano'n. May mga tao ako masalamuha pero parang iilan lang gano'n. Sandali, pwede mo bang ikwento sa amin ang pamilya mo? Kasama mo naman bang lumaki ang mga magulang mo, Dong? Opo. Oo. Ako po ay 31 years old. Single po ako. Dito po sa Davao po. At may mga magulang ako pero wala na sila po. Yung ama ko po, iniwan na kami since 2013. At yung mama ko naman po, nawala na din noong 2023 po. Oy, pasensya na Dong, yung pagkawala ba na sinasabi mo sa kanya, iniwan kayo o mga namatay na sila? They both passed away na po. Okay, they both passed away. Ayan, pasensya na. Okay, sige, magtuloy tayo. Meron ka ba mga kapatid, Dong? Meron po. Babae, lalaki, may mga pamilya ba sila? Nakakausap mo ba sila? Yes po. May kapatid ako mga babae at isang brother po. May mga kapatid na babae, merong isang kapatid na lalaki. May pamilya na ba yung kapatid mo na lalaki? Wala po. Bunso po. Bunso, mas bata pa naman pala sa'yo yun. Okay, pero meron ka namang pinagkakakitaan. Ano bang kabuhayan mo ngayon, Dong? Sa ngayon po, wala po akong trabaho eh. Okay. Kali-lay off kasi nagkasakit din ako. Pero dati, ano bang gawa mo sa buhay? Ano po, nagtatrabaho po ako bilang sales associate po ng isang mall po. Oh, sales associate. Ibig sabihin na sa sales ka, marunong ka naman kahit papaanong bumoka. Tama? Kasi isa Ganun po. Pag may training po, na ano naman din, may mga informasyon na din akong nakukuha po. Oo, 'di ba? Hindi naman pwede na ikaw ay nasa sales pero nandun ka lang sa isang gilid. Ha? Opo. Opo. So ibig sabihin na improve mo naman yung communication skills mo rin. Opo. Tama? Oo, pero bakit nananatili ka pa ring mahiyain? Meron ka bang ano ba yung papaano mo ba nakikita yung sarili mo kapag humaharap ka sa salamin? Yan nga po, pinapractice ko po makuha yung self-confidence ko. Kasi nung una po talagang mahiyain ako. Pero may mga ano din po pagkakataon na naging confident din ako dahil sa yun po yung salamuha sa friends o sa mga taong nakapaligid sa akin. Yun. Of course, nakakatulong yan para ma-improve. Pero pagdating talaga sa pakikipagrelasyon, mahina ang loob mo. Torpe. Tama? Opo.
Oo, torpe. Kailan ka ba Siyempre, lahat naman tayo dumaan sa pagkabinata. 'Di ba? Mga binatilyo, ganyan. Ilang mga Oo. babae na ba yung mga pinalampas mo? At anong nararamdaman mo pagka pinalalampas mo na lang sila, nagiging boyfriend na tuloy o kaya nililigawan na nung iba mong mga kaibigan? Anong pakiramdam? Pinapalampas mo eh. Yun nga po ang dahilan eh. Wala akong naging girlfriend kasi Mm. no girlfriend since birth ako. Oo Sa nga. age, sa 31 years old ko ngayon. Pero syempre, sabi ko nga, oo, dahil nararamdaman mo noon, teka naman, baka naman yung ibang mga darating, baka para sa akin na yan, never mo ring sinubukan. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Napapangitan ka ba sa sarili mo? Yung totoo, ha? Siguro naman may itsura naman din ako pero Mm. ewan ko ba yung di ko malaman yung ano ba. Oh, ano ba? Nahiya. Sandali, ganito ha. Tutulungan kita. Ano ba talaga ang gusto mong gustuhin? Siguraduhin ko lang ha. Baka I may be wrong. Okay, pero babae ba o lalaki? Baka naman nalilito ka rin. Yun nga po, may aaminin ako sa iyo, Kuya Boy. Naku, meron nga. Sige. Ano nga ba yung aaminin na yan? Sige, para makatulong yan sa iyo eh. Para alam mo kung saang direksyon yung tatahakin mo. Go ahead, Dong, magsalita ka. No judgment. Basta sabihin mo kung ano ang nilalaman ng puso mo. Go. Yun nga po eh, napaplano na sana ako yung mag 30 years old ako kaso nagkasakit nga ako. Tapos, di ko maisip sa sarili ko eh. Yun bang mapapaisip ako lagi na ano ba talaga. Pero, yun nga po, aminin ko yung ano ko po, feeling. Kasi po, siguro ma-attract ako sa babae o sa kapwa ko. Kapwa mo lalaki. Linawin Yes natin, po. no? Okay. Pero natakot din ako ang mag-disclose po kasi yung judgment po. Mhm. Siguro sa pamilya ko, Mhm. siguro kahit paano matanggap nila pero natatakot din ako baka anong masabi nila. Mhm. Okay. Sige. Doon ba sa pamilya mo, sino yung pinaka nakakausap mo nung ikaw lang? Yung magaan na kausap sa pamilya mo? Sa mga kapatid mong natitira ngayon, sino doon? Yung kapatid ko po, yung sunod sa akin. Na lalaki? Babae po. Babae. So, kumbaga, parang kayo ang term kasi dyan ay para magkaututang dila, ganyan. Hindi ka ba niya napapansin na, Kuya Dong, para may napapansin ako sa'yo. Ganyan, hindi ba siya nagtatanong ng ganyan? Hindi Nung mga naman. nakaraan? Parang may hint na siya pero kasi close kami eh. Yes. Close kami ng kapatid Oo, ko. kasi- Siguro, nafe-feel na niya. Yun. Pero ako yung tipo na yung alam kung anong feelings ko pero di ko rin ipinapakita kasi yun nga po, nahihiya ako. Okay, sige. So, ang problema mo ay hindi doon sa pagkakaroon basta ng karelasyon lang. Ang problema mo ngayon ay kung at sa sarili mo, ano ba ako? 'Di ba? Ganoon 'yun eh. Hindi lang yung kaya no girlfriend since birth ka kasi hindi mo alam kung no girlfriend since birth ka or no boyfriend since birth in the first place. Okay, sabi ko nga sa'yo kanina as promised, no judgment. Ayan, kaya ako tinatanong kung bakit at kung sino yung pinakamalapit na tao o kapatid mo kaya na nakakausap mo kung saan nakakapagsabi ka, nakakakilos ka ng natural na ikaw dahil malamang sa malamang siya rin ang unang taong makakaunawa sa kung anuman yung kailangan mong sabihin sa mundo. Yes po. Yun. Kaya sa tingin ko, kung yung sumunod na kapatid mo ang aaminan mo na, sis, alam mo, hindi mo ako kuya, ate mo rin ako. No, pero ikaw ba, are you gay or are you sabi mo kasi kanina, para may nabanggit ka naman, nagkakagusto ka sa babae, nagkakagusto ka rin sa lalaki. Baka lang confused ka ngayon kasi nga, kumbaga, ang lipunan, inaasahan na ikaw ay magkakagusto sa babae
Dahil nga sa ikaw ay lalaki, kaya mo pinipilit na magkagusto sa babae. Pero, sinasabi ng puso mo, ang gusto mo talaga ay lalaki, na kapwa mo. O, na para bang sabi mo ay nakakahiya. Baka nandun ka pa rin sa, sa crossroads na yon sa buhay mo. Kaya sinasabi mo, kasi iba yung bisexual, yung sinasabi nilang bisexual, nagkakagusto talaga sa babae, nagkakagusto rin sa lalaki, legitimate feeling yon, lalo na kung very open na sila, no? Pero ikaw, hindi ka pa naman open. Yun nga po, gusto ko nga malino sa sarili ko, pero parang bisexual ako kasi nagkakagusto lang naman ako sa babae, pero yun nga po, pag makakita ako ng sige, tulungan kita. lalaki Tulungan din, kita. o Pagka nagkakagusto, yung same po. pagka nagkakagusto ka sa babae, ano yung gusto mo sa kanya? Gusto mo bang maging kahawig niya kung papaano siya manamit, papaano siya magsalita? Kasi pwedeng naman yan, kumbaga nagugustuhan mo siya not as a possible or potential partner o karelasyon, pero gusto ko siya dahil gusto kong gayahin yung mga ikinikilos niya. O gusto kong maging ako siya. Hindi ganon. Hindi po. Gusto mo talaga Hindi nga na-appreciate mo ang beauty, gusto mo makarelasyon, ganyan. Na-appreciate ang beauty po. Ako nga yung taong hindi naman straight, pero gusto ko rin na magsuot, nasusuot ko din ang panglalaking damit. Hindi naman po yung tipong mambihis babae, ayaw ko po. Oh, yes. Oo, alam ko yon. Hindi ka naman magko-cross-dress. Oo, pero, kaya nga kasi nakatago ka eh. Closet. Oo, nasa kloseta ka pa. Kaya nga tinutulungan kita, tinatanong ko, yung pagkagusto mo ba ay merong kaya mong haluan ng emosyon o nagugustuhan mo dahil parang ina-idolize mo yung babae nakikita mo. Ganun yun eh. There is a difference doon sa dalawa. Okay? Ng pagkagusto na sinasabi natin. Pero sabi mo nga, as in, gusto ko rin makarelasyon. Pagka may natipuhan akong babae, nga lang, pagka meron din ako natipuhan lalaki, gusto mo rin siyang makarelasyon. Ganoon, dong. Pero alam mo, bago ka magpunta doon sa pakikipagrelasyon, ay ayusin mo muna yung sarili mo. Tanggapin mo muna kung sino yung tunay na ikaw. Sa ngayon kasi, mas maganda nakilala mo yung sarili mo, hindi yung susubok tayo kasi alam mo kapag ka makikipagrelasyon tayo at tayo mismo hindi natin kilala kung ano yung may offer natin, ano yung ine-expect natin sa isang relationship at kung ano ba yung pinaka-motivation natin nagtulak sa atin para makipagrelasyon, makakasakit lang tayo ng tao eh. Kasi kung subok-subok lang, 'di ba? Ay walang testingin ko nga. Hindi naman pwedeng testing lang. Yes, tinetesting natin yung tao pero yung gusto natin kung babae ba o lalaki, dapat alam natin 'yan bago tayo lumapit sa kanila. At dapat kilala mo yung sarili mo. And isa nga sa paraan ay yung tanggapin mo kung sino ka talaga. Dong? Kaya sabi ko, malaki ang maitutulong ng kapatid mo na nakakausap mo at sa tingin mo ay makakaunawa sa'yo. Of course, merong mga babato, merong mga judgment. You are not the very first person na babatuhin ng mga panguhusga ng mga taong nasa paligid. But for as long as meron kang respeto sa sarili mo, meron kang respeto sa ibang tao, all goods ka. Walang magiging problema. Yun ang sinisigurado ko sa'yo. Wag lang ikaw yung kapag ka nakapag-out na, kasi alam nyo, ang problema rin, doon sa mga ibang mga nakapag-out na, yung bang ayaw nilang, naamin na nila sa mundo, okay, bakla ako or tomboy ako, 'di ba? Tanggapin nyo ko o hindi. O sige, wala naman nag-judge sa'yo eh. Pero dahil sa ingay mo, dahil sa pinapakita mo sa lipunan, nahuhusgahan ka tuloy. Na kahit yung mga kabaro mo, kahit yung mga kapareho mo na miyembro ng LGBTQIA+ community ay naiinis sa'yo dahil ikaw yung napakaingay, tanggapin nyo ko ng ganit. Alam mo yun, walang respeto sa paniniwala rin ng ibang tao. 'Di ba? Yun yung gusto naman nating kumbaga may ibang tao na hindi ka tatanggapin, tanggapin mo yung opinion nila. May masasabi silang masama sa'yo, pwedeng kapamilya mo or kaibigan mo, may mga lalayo, pero meron din mga yayakap at mga tatanggap sa'yo.
Ha? Kuya po, Oh, may nakarelasyon naman ako, pero isa lang yun, kaisa lang. kwento. Ano yan? Parang 2017, pero 3 months lang kami po. Babae, lalaki? Yung kapareho ko po. Lalaki. Yung po. Di hindi kang, tama nga, no girlfriend since birth ka, pero nagka-boyfriend ka pala. Pero 3 months lang po. Kasi mahiya din ako mag-reach out sa mga katulad ko po. Okay, so nasubukan mo rin naman pala. Malakas naman din pala yung loob mo. Pero hanggat pinipiit ka kasi ng sarili mo na tanggapin yung tunay na ikaw at sa tingin mo walang uunawa sa'yo, mahirap ngang magpakilala sa ibang tao. Nagigets mo ko, Dong? Yes po. Oo, Pero, kaya dapat buuan loob mo kung lalapit ka sa babae. Pangalawang beses lang kami nakapag-meet. 2 beses lang nagkita. Yes po, kasi sa Facebook lang po. Okay, 2 beses na personal na nagkita, tama? Yes po. Anong ginawa nyo doon sa 2 beses na pagkikita nyong yun? Yun lang po. Parang get to know each other lang. Same lang din naman kami. Oo. Anong na-feel mo? Busy kasi siya sa pag-aaral niya eh. Anong na-feel mo? Noon? Parang excitement din. Ganun. Excited ka? Masaya ka? Of course. Oo, pero naisip mo pa rin na babae rin ang hinahanap mo pa rin kahit na lalaki yung nakadate mo noon. Parang hindi naman po kasi bisexual din. Ang mga ano rin, kumbaga, pero alam mo, yun nga, make up your mind. Make up your mind. Kung sa kaliwa, kung sa kanan, sa kanan. Oo, hindi naman pwede, wag niyong gagamiting lisensya yung pagiging bisexual ninyo para sa'yo, no, Dong, at para doon sa iba pa dyan na meron ka ng girlfriend, meron ka pang boyfriend. Oo, iba yun. Kailangan pa rin ng loyalty, kailangan pa rin ng katapatan, kahit pa sabihin na bisexual ka. Hindi pwede dahil pwede rito sa babae, meron akong babae. Dahil pwede rin sa lalaki, meron din akong lalaki. Meron ako lahat niyan. Hindi pwedeng ganun, ha? Dong. Okay? Pumili ka lang sa isa. Kuya Poy. Kasi nga po, makikita ko din sa sarili ko kapag siguro magkarelasyon ako sa babae, parang yun bang parang masasaktan ko lang siya, ganun. Yun nga ang kinatatakutan ko po. Ganun din naman kapag ka nakipagrelasyon ka sa kapwa mo. Kasi may mga kapatid eh. Oo. Ano naman kinalaman ng mga kapatid mo? Baka nakita mo na sila nasaktan noon. Ganun po. Alam mo, parehas naman yan ng ang pakikipagrelasyon, lalo't seryoso ka, parehas kayo, na lalaki, babae, o yung babae at lalaki, meron yan. Kung totoo ang relationship ninyo, masasaktan kayo, at meron mga hindi pagkakaunawaan, parehas yun. Hindi laging nakangiti, hindi laging masaya, hindi laging masarap ang pagsasama. Merong mga pagsubok, of course. Dong, yun yung dapat mo maintindihan. Oo nga. Yun yung first love. Yung tawagin na natin first love. Tapos din ako noon eh. Kasi iniwanan niya ako. Oo. Okay. Sige, pero para makapagpatuloy ka nga sa buhay, 31 years old, batang-bata ka pa naman, Dong, dapat talaga i-improve mo sa sarili mo yung lakas ng loob, hindi dun, inuulit ko lang hindi doon sa pagpapakilala mo sa sarili mo sa ibang tao. Siguraduhin mo muna, kilalanin mo yung sarili mo, yung komportable ka, ano yung gusto mong gawin, ano yung gusto mong piliin bago ka lumabas at maghanap ng makakarelasyon. Ganun dapat. Oo, kasi sabi mo dati, di ba, nagtrabaho ka bilang sales associate. Tama? Oo, pero lang yun, parang hindi nakaabot ng isang taon lang, isang contract lang din. Correct. Ibig sabihin ko lang dito, di ba may mga produkto ka, inaaral mo? Opo. Tama, inaaral mo yung produkto mo para kapag ka tinanong ka ng customer, ano bang ginagawa, ano yung binebenta mo dati? Pang t-shirt po.
Mga t-shirt. O kahit pa simpleng t-shirt yan, syempre, i-explain mo ron, ganito po ang tela na ginamit dyan, ang may pinantatak dyan, ganito. So magtatagal po yan ng kahit ilang taon. Di ba may mga inaaral mo yung produkto mo? Dapat ganun ka rin. Aarali mo yung sarili mo bago mo maibenta yan sa ibang tao. Bago ka magustuhan, dapat gusto mo muna. O dapat kilala mo muna yung produkto mo at ikaw yun. Ha, Dong? Yun nga eh. Oo. Yun nga eh. Magaling ako sa cellphone. Hindi ako magaling sa gano'n na aspeto. Sa love. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Oo, yakapin mo muna yung sarili mo bago ka mag-expect na merong ibang tao na yayakap sa'yo at tatanggapin sa kung sino ka talaga. Dong, meron ka pa bang mga ibang gustong sabihin? Ano po, Kuya Poy, Ano? napapasalamat din po ako dahil parang nabigyan ng kaginhawaan kahit paano yung nararamdaman ko dito sa confessions niyo po. Mhm. At maging po ito, parang maging hint ko para maging gabay din yung payo niyo po para ipagpatuloy ko po yung feelings ko, yung ano mang gusto ko sa buhay. Kilalanin mo yung Kasi sarili mo. Kasi nga po, every night din, parang umiiyak na ako. Parang malungkot ba na tingin ko parang may kulang ganun. Kasi sa feelings ko, gusto kong yumakap na isang makakaintindi sa akin. Yun nga po. Parang masakit din sa aking part. Pero kung tutuusin, tatanggapin ko na lang dahil ganun yung buhay. Kahit mahirap, pero parang fair naman din yun sa iba kasi hindi naman ako lang yung may ganitong nararamdaman. Tama? Kaya yan, sabi ko sa'yo, yakapin mo muna yung sarili mo, tanggapin mo kung sino ka, lapitan mo yung kapatid mo na nakakaunawa sa'yo. Kailangan syempre natin ng support system, yung ilang mga kaibigan, unti-unti yan. Pero syempre, along the way, merong mga tatanggi, merong mga lalayo, i-expect mo na yon. Hindi sila kaaway. It's just that hindi lang nila matatanggap at irespeto mo ang kanilang opinion. Okay? Opo. Yan. Maraming salamat sa iyo, Dong.